wanting to find out. The two of them shove. And look, there's unspoken rules. Simula 2021 hanggang 2026, may isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa Denver, ang Minnesota Timberwolves. Bawat taon, bawat serye, bawat laban, parang iisang kwento na hindi natatapos. Hindi nila kayang tuluyang talunin ang Timberwolves. At sa gitna ng lahat ng banggaan, may isang pangalan na laging sumisiksik sa bawat depensa, bawat play, at bawat plano ng kalaban. Si Jaden McDaniels, isang 6'9" na power forward at ang kanyang presensya na hindi agad napapansin sa simula. Pero habang tumatagal ang laban, mas ramdam ang bigat ng kanyang epekto. Tahimik, mahaba ang galamay, walang takot. At sa kabilang dulo ng bawat serye, naroon si Nikola Jokic, ang sentro ng sistema ng Denver. Ngunit sa bawat pagkikita nila, may nagbabago. Biglang bumibigat ang bawat pasa. Kumikipot ang espasyo. Nawawala ang ritmo ng opensa. Mula 2021 hanggang 2026, paulit-ulit ang iisang imahe. Ang Timberwolves ang humaharang at si McDaniels ang pumipigil. Isang bangungot na hindi basta nawawala. Isang serye ng laban na paulit-ulit na bumabago sa iisang tanong. Paano mo tatalunin ang koponang hindi ka hinahayaang maglaro ng sarili mong laro? At kung mahilig ka sa ganitong klase ng malalim na basketball stories, mga kwento ng pag-angat, pagbagsak at pagbabalik, welcome sa Athlete Stories TV! Ipinanganak si Jaden McDaniels noong September 20, 2000 sa Federal Way, Washington. Lumaki siya sa pamilyang may ugat sa laro. Ang kanyang ama ay si Will McDaniels at ang kanyang ina ay si Angela Jackson. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Jalen McDaniels na maagang naging gabay sa kanyang pagpasok sa basketball. Sa Federal Way High School, maagang lumitaw si McDaniels bilang batang may malalim na potensyal ngunit mabigat na pinagdaraanan. Isang paglipat ng paaralan para makasama niya ang kanyang kapatid at nauwi sa matinding batikos online. Para sa isang kabataan, naging mabigat ang mga salitang dumating sa kanya mula sa social media. Doon siya natutong manahimik, hindi dahil mahina, kundi dahil natutong umiwas sa ingay. Payat siya para sa kanyang tangkad na 6'9" at madalas pagdudahan kung kaya ba niyang makipagsabayan sa pisikal na laro. Kahit sa high school, napansin ang emosyon niya sa loob ng court. Mga foul, frustration at technicals na naging tanong ng mga scout tungkol sa kanyang maturity. Pero sa kabila ng lahat, lumabas ang resulta. Washington Gatorade Player of the Year, McDonald's All-American, 5-star recruit, top 10 player sa bansa. Isang batang binigyan ng duda, pero hindi bumigay. Sa University of Washington, doon nagsimulang makita ang tunay na laban niya. Hindi laban sa kalaban, kundi laban sa sarili. Sa loob ng 2019-2020 season, naglaro siya ng 32 games, 13 points, 5.8 rebounds, at 2.1 assists. Maganda sa papel pero magulo sa katotohanan ng laro. Hindi siya perpektong manlalaro. Isa siyang proyekto ng potensyal at pagkakamali. Madalas mapunta sa foul trouble. Minsan na nawawala ang kontrol ng emosyon at may mga sandaling lumalabas ang hindi paganap na disiplina sa kanyang laro. Nanguna siya sa Pac-12 sa personal fouls, 72 sa isang season, kasabay ng turnovers at technical fouls. Dito nagsimulang mabuo ang tanong, hindi tungkol sa talento, kundi sa ugali. Mula top 10 prospect, bumagsak siya sa 28 pick sa NBA draft. Maraming duda, maraming tanong, pero may isang bagay na hindi nakita ng lahat. Ang kakayahan niyang magbago. Noong 2020 NBA draft, pumasok si McDaniels bilang isa sa pinaka-pinag-uusapang prospects. November 18th, 2020, sa 28 pick, tinawag ang kanyang pangalan. Pinili siya ng Los Angeles Lakers, ngunit agad siyang na-trade papunta sa Oklahoma City Thunder.
At sa parehong gabi, napunta siya sa Minnesota Timberwolves. Isang gabi. Maraming galaw, isang bagong simula. Sa Minnesota, hindi siya agad naging scorer. Naging depensa siya, isang 6'9" na wing na unti-unting naging problema ng kalaban. Dito nagsimula ang kanyang tunay na pag-angat sa NBA. Sa rookie season, mabilis siyang nakapasok sa rotation at nagulat ang liga sa kanyang depensa kahit payat ang katawan. Naging kilala siya bilang lockdown defender na kayang sumabay sa elite scorers. Sa mga sumunod na taon, unti-unting nabuo ang kanyang identity bilang elite defender. Tinawag siyang The Seatbelt dahil sa kakayahang pigilan ang kahit sinong kalaban. Noong 2023, kahit isa siya sa pinakamahusay sa depensa, hindi siya napasama sa all-defensive team. Sa parehong taon, dumating ang pinakamabigat na sandali. Isang emosyonal na pagkakamali. Nung natalo sila sa isang laban, sinuntok niya ang pader sa hallway ng arena na nauwi sa pagkabali ng kanyang kamay. Bago ang playoffs. Isang aral ng control at maturity. Sa kabila nito, naging malinaw ang tiwala ng franchise sa kanya. Noong 2023, pinirmahan niya ang $131 million extension. Patunay na bahagi siya ng core ng Timberwolves. Sa 2024 playoffs, tuluyan niyang ipinakita ang kanyang halaga. Naging mahalagang bahagi siya sa pag-angat ng Minnesota sa malalalim na serye, kabilang ang laban kontra Phoenix Suns at Denver Nuggets, kung saan nagpakita rin siya ng kakayahang umiskor sa critical moments. Pagsapit ng 2025 hanggang 2026, nagbago ang kanyang laro. Hindi na lang siya depensa, mas agresibo na sa opensa, mas kumpiyansa sa tira, mas kumpletong manlalaro. Umabot sa 42% ang kanyang 3-point shooting, habang unti-unti siyang naging isa sa pangunahing sandigan ng koponan. Sa 2026 playoffs, sa gitna ng mga injury sa roster, siya ang naging mukha ng Timberwolves. Noong Mayo 1, 2026 sa Game 6 laban sa Denver Nuggets, tumindig siya, 32 points, career high. Isang laro na nagmarka ng kanyang pag-angat mula role player hanggang leader ng sandali. Sa bawat serye kontra Denver mula 2021 hanggang 2026, iisa ang lumalabas na tema. Hirap ang Nuggets na makahanap ng ritmo at palaging may presensyang humaharang sa kanilang sistema. Tahimik, mabigat, epektibo. Isang presensya na hindi mo agad napapansin, pero hindi mo rin matatakasan. Hindi siya naging bituin dahil sa ingay. Naging mahalaga siya dahil sa epekto. Si Jaden McDaniels, isang tahimik na depensa na naging isa sa pinakamabigat na hadlang sa NBA. Sa NBA, hindi laging ang pinakamalakas, ang pinakamaiingay. Ito ang kwento ng mga manlalarong hindi lang basta talento, kundi may lalim, sugat at pag-angat. Dito sa Athlete Stories TV, bawat pangalan may kwento, bawat kwento may laban, bawat laban may aral.